Hi mga ka-bakers! Ngayon naman ay gagawa tayo ng classic cream puffs. Maglalagay tayo ng butter 100 grams, tubig 1 cup. Isasalang natin ito at papakuluan hanggang sa matunaw ang nilagay nating butter. Kapag natunaw na ay maglalagay naman tayo ng 1 cup ng all-purpose flour. Haluin natin ng haluin hanggang sa magsama-sama na sila. Ito na ang texture na hinahanap natin, kaya naman kukuha na tayo ng isa pang bowl para ilagay na natin siya. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng 3 itlog. Pagkatapos nito ay atin na siyang i-mixer. At ito na yung consistency na hinahanap natin. Ngayon naman ay maghahanda na tayo ng isang plancha at lalagyan natin siya ng mantika. At syempre kukuha tayo ng piping bag at kukuha tayo ng tape at atin na siyang isi-shape. Yung hugis at saka laki naman ng cream puff nyo ay nakadepende naman yun sa inyo kung gaano karami o kung anong style ang gagawin nyo. Pero pagdating naman dito, kailangan medyo magkahiwa-hiwalay sila ng konti para naman magkaroon ng space at saka mas maganda rin naman tignan. Ayan, tsaka yung dami, kayo na rin ang bahala at syempre gawin lang natin ito hanggang sa maubos na ang ating cream puffs. Pagkatapos naman ito ay atin na siyang ilalagay sa oven at yung oven temperature nga pala nito ay 10 minutes to 40 at after ng 10 minutes, 20 minutes naman for 180. Kibali, ang total ng baking time niya ay 30 minutes. Gagawa naman tayo ng cream puff filling. Cornstarch 120 grams. Evap milk 1 kalahating lata. Haluin na natin para magsama-sama na ang evap milk na nilagay natin at ang cornstarch. Pagkatapos nating haluin, maglalagay na tayo ng condensed milk na 1 lata. Haluin natin ulit ng haluin hanggang sa magsama-sama na naman ang mga ingredients. Maglalagay din pala tayo ng butter na 50 grams. At naglagay na rin pala ako ng 2 teaspoon ng vanilla flavor kanina. Atin na itong pakuluan at habang pinapakuluan natin to, kailangan natin siyang haluin ng haluin para hindi naman siya dumikit sa ating kawali. Malapit na tayo matapos sa ating filling. Ito na nga siya mga ka-bakers, yan na ang ating filling para sa ating cream puffs. At kailangan nga pala siya ay malapot at saka malambot, hindi po siya dapat na yung parang malabnaw. Dapat po ganyan po ang ating consistency o mixture. Haluin lang natin to ng haluin hanggang sa lumamig. Yan, pinapalamig kasi talaga natin siya bago natin siya ilagay sa ating cream puffs. Ayan, at ito na nga pala ang ating cream puff, mga ka-bakers. Ayan, galing siya sa oven at yan ang kanyang itsura. Pero wala pa rin siyang filling kasi lalagyan pa natin siya. At ito na ang pinakahinihintay natin. Ngayon naman lalagyan naman natin siya ng ating filling. Siyempre, magbubutas tayo ng konti. Maliit lang para hindi siya obvious. Malapit na tayo matapos, kaya naman kukuha na tayo ng piping bag. At maglalagay tayo ng tape at atin na siyang lalagyan ng filling isa-isa. Pagdating nga pala sa dami ng ilalagay, nakadepende na talaga yun sa inyo kung hanggang saan o kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Basta as long as hindi naman siya ganun ka-umaapaw at saka hindi naman siya nakakaumay pagkainin, sulit na talaga yun. At ang pinakahuli naman sa lahat ay gagawa na tayo ng caramel for topping. Ang pinakakailangan lang naman natin dito ay ang asukal na 200 grams. Kailangan natin siyang ilagay sa apoy at haluin ng haluin hanggang sa mag-caramelize na siya. Ayan, haluin lang natin ng haluin at dahil malapit na siyang mag-caramelize, mas haluin pa natin to kasi baka mamaya dumikit na siya sa kawali natin. Tapos na ito at nag-caramelize na, kaya naman ilalagay na natin siya ngayon sa ating cream puffs. Kayo na rin po palang bahala kung gaano kadami ang ilalagay nyo po sa inyong cream puffs or kung saan banda. Basta po ang mahalaga po is malagyan po ang ibabaw niya at hindi po siya masyadong lubog na lubog sa ating caramel sugar. At ito na ang kanyang itsura kapag natuyo na ang ating caramelized sugar. Yan, ganyan na po ang kanyang itsura. Ito na ang ating finished product mga ka-bakers. Ayan, napakaganda. Napaka-creamy, napaka-demure, napaka-elegant. O yan, 'di ba? Napakasarap niyan mga ka-bakers. Huwag talaga kayo mag-alala dahil mabenta talaga 'to, lalo-lalo na sa mga bata. Tingnan mo nga naman, oh.
Napaka-unique niya kasi hindi mo talaga siya makikita basta-basta sa mga bakery sa mga binibenta. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-bakers, gawin nyo na to dahil alam kong swak na swak talaga tong pang negosyo, tigit sa lahat, masarap pa. Yun lamang po mga ka-bakers, maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Hanggang sa muli, bye muna!